Mga kapatid, nagwagi ang Pilipinas sa 15th International Footwear Design Competition na ginanap sa Guangzhou, China noong May 20 lamang, 2026. Ito para naman may magandang balita naman tayo, 'di ba? Pangbalanse dun sa mga not so good news. Ito na nga, out of 143 entries mula sa 23 bansa, Pilipinas ang nanguna. A first for our country and truly a moment of pride for every Filipino. Ito ay patunay na world-class ang talento, creativity, craftsmanship, at ang passion ng ating Filipino shoemakers, especially ang hardworking artisans and designers from Marikina City. Ang ganda Grand Champion. Ayan, Tangled. Ayan, first place enterprise group category. Ayan, sayaw ng butanding at ng mayon. Third place ladies boots category. Ayan, ang dami. Bakunawangan, mga kadayaw. Third place ladies trendy category. Pakan, first place ladies trendy category. Pakan overall grand champion. Yun ang mga entries natin. And we are honored today na makasama ang isa sa winners ng International Footwear Design Competition, ang designer and manufacturer ng Tangled, Bon Martyr and Lori Velasco. Hello! Perfect mornings! Perfect mornings po. Ayan, masyado akong excited. Sabi ko, uhaw na uhaw sa magandang balita sa mga nangyayari sa ating bansa. And this is just the perfect day, no, para ibahagi sa ating mga kababayan na, biruin nyo na sa gitna ng daming hindi magagandang balita, merong nag-uuwi po sa atin ng malaking karangalan sa ating bansa. Again, congratulations, Bon and Lori. Hello sa inyo. Thank you po. Ayan. Thank you po. Kwentuhan nyo nga kami. Okay, kwentuhan tayo. Bon, kwentuhan mo kami, ano ang story behind Tangled? Yung story po about Tangled po is about po siya dun sa mga yung nakikita po natin sa daily days po natin sa Metro Manila na yung tangled wires po sa above po dun sa mga electrical post po natin. So yung mga spaghetti wires po. So yun po yung main inspiration po niya. Then parang nagkaroon lang din po siya ng another meaning po based sa parang human-centered po na experience. So parang more on ano po siya yung hardships natin, Yes. yung mga wins natin. So parang connected po siya dun sa story nung entanglement po nung electrical wires po sa mga post. So Oo. parang yun po siya. So yun po yung pinaka main idea niya. Nakaka-relate ako dyan. Yung, tapos tamang-tama sa sapatos pa. Yun ang araw-araw nating suot, di ba? Sa pagharap, Yes po. sa araw-araw nating pagpasok sa trabaho, pagpasok Opo. sa eskwelahan, or basta yung pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Talagang, Yes po. oo, tangled nga naman. Tama. Perfect. Perfect. Opo. Kaya ko nga din po pala siya ginawa, Miss Cheryl, na ano po, na metallic yung or medyo shiny para nagre-reflect po yung pag nilakad niya siya, nagre-reflect siya above, kung ano po yung nasa above and kung ano po yung nadadaanan ng sapatos. So nakikita niya po lahat ng various human experiences po every day. So yun pa yung pinaka main concept niya. Gaano katagal mo inisip nung na final? I'm sure iba't ibang konsepto pumapasok sa isip mo, 'di ba? Ito. Opo. Teka. Ito pala. Ito pala yung gusto ko. Yun talagang ito na talaga ang aking ito na talaga ang ilalaban natin na entry. Opo, ito pong design ko na to, Miss Cheryl. Ginawa ko na po siya way back 2019 po nung panahon ng pandemic. So basically po parang yung creative or yung design process ko po, Miss, is more on naglaro talaga siya ng pandemic era po kasi nga medyo nagstay po tayo sa house for ilang years. And parang so naglaro lang po yung time, yung utak ko noon in different social issues po natin na hindi po siya masyadong napapansin ng
ng government natin. So basically parang lahat po ng social issues po na naiisip ko po and medyo personal po sa akin, like ito pong entangled wires po natin sa mga poste, then yung mga animal, yung mga stray animals po, then yung mga queer yung queer visibility din po natin, at dahil po nga po ngayon, Pride Month po ngayon, so parang ayun po, madami pong nangyayari dun sa utak ko during design process po. Pero before competing in China, nanalo na ito sa first National Footwear Design Competition. Yes. Oo. Yes, Miss Cheryl. Opo. Nagulat nga din po ako dun sa first na inaugural nga, Miss. Nagulat po ako na ako po yung nanalo kasi nga parang yung 25 na finalist po or 18 finalist po na kasama ko po during the competition sa local, magagaling po sila lahat, Miss, and hindi ko po alam na ako po yung magiging grand champion po dito sa inaugural kasi nga sobrang galing po ng talent ng Philippines. So parang kahit sino po sa amin yung manalo, okay lang. Then nagpe-prepare na nga po ko for the next sana. So hindi na po ako pwedeng sumali kasi nga nag-grand champion na po for yung first inaugural. Is this your first? Yes po. So Oh. bali po parang for the past 7 years po, parati po akong sumasali sa mga competitions po. Iba-ibang competitions po, like footwear po, bag competitions, or lahat po ng pwede ko pong salihan ng competition. Kasi yun po yung ginagawa ko pong creative outlet. Kasi basically, parang natatali po ako sa corporate work ko po. Kasi I'm currently working po as government employee po sa DTI Design Center of the Philippines. So, mostly po ng mga works po kasi na ginagawa namin is more on assisting MSMEs po on product development. So, parang natatali po yung creative ideas ko po dun sa work kasi nga parang kailangan ko pong isipin yung client needs po and kung ano po yung nasa market. So, parang lahat po ng sinasalihan kong competition, basically po parang yun po yung Outlet. parang outlet ko po talaga siya, Miss Cheryl. Oo. So yun po. At ang ganda na sana, magandang paalala ito, no, sa ating mga kababayan na oo, may regular tayong trabaho, pero sana it doesn't stop us na gawin pa rin, ipagpatuloy to make time doon sa gustong gawin, yung pagmamahal doon sa certain, thing na alam mong you're good at. Sana'y wag makalimutan at pagbabayaan kung alam nyong may talento kayo doon. Kagaya, tingnan nyo po si Bono, 7 taon nang nagsasasali kung saan-saang competition, but, hindi siya nawala ng pag-asa na one day, eto nga, hindi naman niya ini-expect na mananalo siya. Parang ang gusto lang niya is parang, basta ito, mailabas ko lang yung creativity ko, yung, 'di ba? Ma-distress. Opo, yun nga. Pang-distress. Opo. Naku. Pang-distress lang po talaga siya, Miss Cheryl. So, Diba? Pero kakaibang kapalit naman pala ito. Lori, matanong kita rin, paano Yes, po, nangyari yung partnership naman with Lori Tess Shoes? Paano mo sila napili na gumawa ng iyong disenyo? Actually po last year, I was assigned po with Bon during the last IFDC as the manufacturer. So we submitted an entry called Peros Freedom and nagkaroon din ng award si Bon with that, and a very beautiful creation as well. And then from that point, parang our partnership, nag-agree na rin the organization na I can also do this year for him more designs. Kasi I've been in the industry actually since birth, I may say. Third generation po kasi ako ng shoe manufacturer sa Marikina. Tupong Marikina, lihitimo, na angka ng Marikina.
Pero po 2009 after Ondoy, doon po parang inabsorb ko yung factory na nalugi ng pinsan ko. Mhm. Tapos doon po nagsimula yung personal experience ko po as a business owner and manufacturer. But after pandemic, I tried reaching out with government agencies regarding programs that I can participate myself with. And doon ko na-meet si Bon along the way. Nung nakita mo yung design ni Bon, na-challenge ka ba? Kwentuhan mo nga kami nung proseso doon sa paggawa nito. Gaano katagal ito? Gaano ka meticuloso? May pagkakataon bang hindi kayo nagkakasundo? Yung mga ganon na. Actually po, Challenge. I really believe on the design of Bon, and I really supported his creative freedom. So whatever he needs, as in talagang sinusupply ni factory, nung factory namin. Kasi I'm not, kumbaga hindi naman ako bago sa made to order or customized shoes. Kasi way back in 2009, yung mga batch ng mga pageant noon, ng different pageants ng mga sikat, ako po yung nagsusupply ng mga custom shoes, lalo na sa mga plus sizes, size 14, tsaka mga wedding shoes. Nung may Yahoo Groups pa yung isang sikat din na wedding group ngayon. So, Yahoo Groups pa yun. So, Yahoo talagang antagal na. So, ako po yung nagsusupply. So, kaya yung construction-wise, wala po talaga kami naging problema kasi sanay na sanay po yung mga artisans natin. Though, nadidiminish na yung number of them kasi marami na po akong employees na wala na po, namatay na, or mga matatanda na po. Pero at least kahit paano na-pass on yung skill. So natutunan namin kung paano i-atake yung mga design ni Bon. And during that process, kung gaano katagal po, mapakabilis po sa amin kasi tight po yung schedule. Pero we made sure, so we were able to submit 9 designs. Kasi hindi lang po siya yung minanufacture ko, may iba pa pong sumali na minanufacture ko. So, total of 9 designs, 6 from Bon na we submitted to the International Footwear Design Competition in Guangzhou, China. Through FAA, kasi po FAA is the member of CIFA. So, you cannot participate the IFDC if you're not member of the Confederation of International Footwear Association. So, yun po. Mga 2 weeks po, more or less. Wow, 2 weeks ganun po. lang kabilis. Given Opo. yung Oo. With design. with this, Bon, nagpaplano ka na bang magtayo ng sarili mong shoe business or tuloy-tuloy na makipag-collab kay Lori na pwedeng yung islang i-carry ng Lorites shoes ay parang, di ba uso naman ngayon yung mga ganun, di ba? Yes Yung po. mga Marami na po designer actually na ako nagko-collab. natulungan Yes po. na magtayo ng factory, and if Bon will decide to do so, we definitely encourage more manufacturers to come join us in the industry kasi malaki po ang industriya. Kumbaga, everybody can share the stage. Di ba, Bon? Yes po. So parang ako naman, Miss Cheryl, parang matagal ko na din po talagang balak magkaroon ng parang brand na sarili. Kasi way back po 2019, meron po akong accessory brand po. Then parang ano po yung partner. So nag-decide po kami mag-part ways noong 2014. So basically parang gusto ko po nang itayo yung own brand ko po na nasa own name ko din. So basically gusto ko pong maging kapartner pa rin si Ate Lori. And yung other manufacturers po sa Marikina for sure kasi tsaka other manufacturers din po all over the Philippines kasi madami po tayong footwear industry po kung aanuhin po natin kasi meron po tayo sa Marikina, meron po tayo sa may sa Nueva Ecija, meron din po tayo sa may Carcar Cebu, meron din po tayo sa Liliw. So parang madami po siyang nangyayaring footwear pero hindi lang po natin sila masyadong napapansin kasi nga mas nakilala po si Marikina as the footwear center po ng Philippines. So ayun po. So, So ayan. parang mas maganda po. Lagi mong inaasikaso mga MSME sa advantage mo na that Ayun you're nga part po. of DTI. Ngayon Opo. naman, advantage mo na yan, sarili mo naman at yung partnership mo Ayun. kila Lori. Opo, yun nga miss kasi parang sa past 3 years ko pong nag-work as government employee, parang napuntahan ko na po siguro almost yung tatlong po natin, yung Luzon, Visayas, Mindanao. So basically po parang na-encounter ko na po lahat from textile po, from rattan, from
ano po, from mga ceramics, na-encounter ko na po sila lahat. So parang hindi na po siya bago, parang pwede ko po siyang i-incorporate po doon sa brand na gusto kong gawin or buuin. Pero ngayon po, nasa Cebu po ako ngayon. Nasa Rattan Manufacturer po ako ngayon. So, nag-assist po ako now dito sa Cebu for them. Oo. Pero marami, hindi lamang sa shoes. Baka eventually yung mga Mm. design mo, 'di ba? Opo. Sabi mo nga, accessories. Baka ngayon, furniture naman, ang dami. Ayan. Opo. Ang dami mong pwedeng gawing design. Ito, for you naman, Lori, pag-usapan natin ang iyong negosyo. Sabi mo nga, pang ilan? Third generation, Third no? generation po. Ano Yes ba ang po. klaseng shoes? Ano ang makikita natin? Kasi ako, ang isinusuot ko rin ay Marikina shoes. Marikina. Actually, yung suot ko Wow. ngayon. Susuot ko at tatanggal. Sorry po mga kapatid. Pero ito, ayan. Shoe Avenue. Ayan, ito Oh, yeah. Shoe Avenue. I'm sure kayo magkakakilala sa Marikina. But this one is gawang Marikina. Ayan, Yes very comfy. Ano bang klaseng shoes mayroon ang Lori Tess shoes? Mhm. Actually po, like I mentioned kanina po, is 2009 pa lang po. Talagang nagpo-produce na kami ng mga customized shoes. Ah. Then, I have so many clients po na online and personal na direct po. Kunyari, wedding shoes, lahat ng vision nila gagawa namin talaga will bring it to life. So parang designer na din yung dating kasi 'di ba pagka ikakasal ka, gusto mo ito ilalagay sa sapatos mo. So parang yun na yung pinaka-ground ko no at that time. Pero during pandemic, tumigil po, non-essential kami. So lahat ng natirang mga materyales sa factory para lang may pangkabuhayan ng aming mga tauhan at may maibayad bukod sa suporta ng gobyerno at that time is yung lahat ng tira-tira, ginawa naming doll shoes. Ginawa lang naming scrap, as in, tas binenta po doon sa City Hall, sa tapat ng City Hall namin. So, which is, at the time, is boosting our businesses back again in the market. So, yun yung nangyari. So, kung papansinin niyo po is, puro mga doll shoes, pero hindi ko po talaga brand, kasi manufacturer po talaga ako. And I manufacture to different brands that are distributed sa mall. So, more on yung mga dinidisplay namin, showcase lang namin talaga yung mga materials natin, yung mga kayang gawin, at readily available siya via TikTok. Mostly doll shoes po, tsaka mga kid shoes, just because to boost the income of our employees. Kasi di ba po may mga production, paid by production. Kagaya nito, itong mga pinapakita natin na parang yung suot ko ngayon, itong mga parang ballet Doll shoes. shoes. Oo. Foldable garterized doll shoes Oh, po. Yes. sa'yo na ba yan? Yes po. Ayan Saka- po yung mga ginagawa ng mga employees pagka po may mga time kasi na wala pang PO from Oo. our brands. 'Di ba po? Parang minsan may mga pause yung mga brands nagpapahinga dahil they're selling out their stocks. So yan po yung pang-fill namin para tuloy-tuloy talaga yung kanilang income. Hindi Oo. mawawala. Yes So, po. parang kung kami, kasi that's so me, no? Kasi kaya nung suot ko ngayon, ganito lang yung mga comfy shoes lang. Comfortable. So, pwedeng mag-order. Yes po. Oo. Meron po kaming TikTok shop, meron kaming Shopee and Lazada. Lahat po doon nakakapag-check out. During starting pandemic lang po kami talaga nagbenta online. Kumbaga we joined the e-commerce, di ba, na tinatawag na industriya. So when we joined, parang we already distribute over 10,000 pairs on all e-commerce platform. And na from scrap. So ngayon, that gave us an idea na lahat ng scrap, sustainability ba? Lahat ng Yes. scrap, pwede mo pang pakinabangan. At sa murang halaga, dahil nga scrap na siya, kumbaga pinagtabasan na po ng mga dating order ng mga kliyente, ginawa lang doll shoes. Pero galing siya sa mga iba't ibang klaseng design. Katulad nga nung kay Bon, yung design po na nanalo dito sa as Grand Champion dito sa first NFDC. Kumbaga, I truly believe na merong story ang bawat design eh. Kumbaga, pag nakita ng tao yan, kumbaga, hindi lang basta design siya. Meron siyang pinanggalingan, meron siyang storya kung paano siya nabuo. Oo. Medyo, kung simple man o hindi simple, parehas po may istorya. Saan makikita ang Lori Tess shoes at paano makaka-order, Lori? They can visit po sa Waze po or sa Google
maps, Map. you'll see Opo. Loretta Shoes po. Pag tinype lang malapit lang po siya sa Barangay Tanyong po siya. Malapit siya sa Mhm. Provident. So, they can walk in anytime. Meron po kaming maliit na showroom doon. Yun Or po. online. Online Opo, po. online. Lahat ng e-commerce platform po. Meron. And everyday may live selling po sa Apa? TikTok. So ano lang sa hahanapin namin? Lorites. Yes po. Marikina Made Shoe Store. Loretta Shoe Shop. Any po. Ayan, Lorites Shoe Shop. Ayan. Yes Baka po. makita nyo kung nakatutok pag kayo nagla-live selling. Salamat po. At for you, Bon, what's next Yes, after Tangled? Actually po, madami din po ko ngayon na collaborations po with other manufacturers now po. Then, may ginagawa po kami ni Ate Lori po ano po, parang commercial version po ni Tangled and nung last year po na sapatos. So, hopefully po malabas po namin siya this year. Mhm. So nasan ngayon si Tangled? Yung ano po, yung left pair po nasa Hong Kong pa po. Then yung right po ngayon is i-exhibit po siya tomorrow sa Yes. Lucky Chinatown po. So Oh. kung may makakapunta po sa mga viewers po ninyo ngayon, Miss Cheryl, na malapit po sa Lucky Chinatown Mall po, pwede po kayong mag-visit po doon. Ang exhibit po runs tomorrow po, June 12 po, 2:30. So ayun po. So kung may makakapag-stop by po, pwede nyo po makita doon yung lahat po ng entries na sinubmit po namin sa IFDC and yung mga entries po na nandito po for local, yung National Footwear Design Competition po na entries. Ayan. Again, Ayan po siya. congratulations. Ayun, nakikita natin. Ipopost namin yan. Don't worry, ipopost namin yan sa ating page. Again, congratulations. Yung exhibit, mga kapatid, it starts tomorrow. Ayan, June 12. At sana'y magkaroon po tayo ng pagkakataon na mabisita dyan sa Lucky Chinatown Mall sa Binondo, Maynila. Miss Cheryl, gusto ko Yes. lang po magpasalamat syempre sa DOST-PTRI, Mhm. DTI NCRO, syempre ang Filipino Footwear Alliance. And yan nga po, because sila po talaga yung tumutulong sa amin through the Safatos program ng DOST-PTRI. So yun po. Thank you po. Congratulations. Ayan, maraming salamat for making time. Sana sa susunod, nandito na kayo sa studio, ha? Ayun nga. Yes po, Miss Cheryl. Thank you po. Salamat po. Pag nakahinga na, pag natapos na yung mga exhibit, dali natin dito yung right pair. Right ba? Yung ang Opo, nandito sa yung right Pilipinas. po. Yes, yung yes. Yes kanang po, right sapatos. And sana po makasama ko din po yung other Designers. finalists din po na Yes po. finalists. Ay, gumawa tayo ng buong episode niyan. Lahat kayo magkakasama. Ayun nga po. Ayan. So, kaso nga lang po, Miss, kasi nga may mga sarili-sarili po kaming mga Trabaho. trabaho po ngayon. Yung isa po kasi is nasa Hong Kong na, nag-migrate na po siya. So, basically po baka Zoom din po siya. Aha, Pero yung the three po, yung natirang tatlo po, yung isa po is from Bicol and yung isa po is from La Union. Wow. So, parati naman po silang nasa Manila. Pero this time lang po, parang hindi lang po nagtama yung schedule po. Oo. Kaya ako lang po yung available. That's okay. But napakagandang storya. Isa-isahin natin ang mga journey Opo. ninyo. Again, thank you and congratulations, Bon and Lori. Thank you. Thank you Thank you, po, Miss Miss Cheryl. Cheryl.